For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Ang nakikita natin ngayon sa mga iba-ibang relihiyon ay mayroong mga relihiyon na ang kanilang patakaran ay mas mahal nila ang kamatayan. Yan po ang prinsipyo ng mga terrorist na para sa kanila ang mamatay para sa kanilang Diyos ay ang the best na goal sa buhay. Pero sa atin, bago natin tingnan itong verse natin, nakalagay doon sa Romans chapter 12 that you give your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. So, ang atin pong habang tayo buhay, we will give our bodies as a living sacrifice, not a dead sacrifice. You see, different religion, Islam, they glorify death. The death of a martyr is a shortcut to Jannah or to paradise. Pag ikaw namatay habang nagpakamatay ka o namatay ka para sa cause ng kanilang Diyos, ay diretso ka. Kahit anong ginawa mong kamalian sa buhay, forgiven lahat yun. Diretso ka sa Jannah. No? Pero sa atin, ay habang buhay tayo, we should be a living sacrifice. Habang buhay. Not to please ourselves, but to please God. And so, dahil dito ang mindset ni Paul ay ganon, meron siyang dilemma. Yan. Pag sinabing dilemma, dalawang lugar. Two thoughts, two likes, equal. Ano kaya? Sa langit na ako kasama ang Diyos? Or sa lupa pa rin ako kasama kayo? Yun. Kaya sabi niya, I am in a strait. Nasa lugar ako na namimili. No, meron akong nasa daanan ako na namimili ako sa dalawa. Saan ako pupunta? Betwixt, ibig sabihin, nasa kalagitnaan siya ng dalawang parehong matimbang na kahihinatnan. At sana tayo ngayong umaga ay meron ding ganong klaseng pag-iisip. Hindi puro dito lang sa mundo ang pag-iisip natin. Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, pinag-iisipan din niya, paano na kaya ang kalalagayan ko kung ako'y nasa piling na ng Diyos? At tinuturing natin na iyon ang pinaka-ultimate na kasiyahan. Isipin mo forever worship service. Sabi ni Brother Jerome, minsan gusto niya laging worship service. Meron ba kayong ganun desire? No. Yung iba, iniisip, sana tapos na yung worship service. Kasi marami pa akong gagawin sa bahay. Magpa-plancha, maglalaba, magluluto, may assignment pa, may check ang pampapel. At marami pa. No? Meron pa akong mga ibebenta na online. No? Ang dami pagkakakitaan. Andito ako sa church. Sayang oras. So, yung iba gusto laging worship service. Sa langit, forever worship service. Tapos, walang distraction. Walang parking problem.
Kasi you are always in the sight of God. Hindi ka na uuwi. Yun na yung bahay mo eh. At komportable, mga kapatid. Perfect environment. Ayun, isa pa. Wala nang tulugan. Di ba? Pag andun ka na, kaharap mo na ang Panginoon, kasama mo si Kristo at ang Ama, hindi ka antukin. Pambira, paano ka antukin? Nakikita mo ang the most outstanding beauty that has ever you can behold. Beauty that your eyes have never seen. Diba? Yung manghang-mangha, yung Queen of Sheba nung pumunta sa Kingdom of Solomon. Sabi niya, I am almost out of breath. Di na ako makahinga sa sobrang ganda, mahal na hari. At yung nakikita ko ngayon, kalahati pa lang nung narinig ko. The half has never been told. Yung narinig ko na napakaganda ng kaharian ng Israel under Haring King Solomon. Pagdating niya ron, wala pa sa kalahati yung description. No? So, yung iba gustong mag-Saudi Arabia. Pagdating natin doon, disappointed. No, sabi. Meron akong kilala, ang pangalan, Mario. Oh, don't mention names, pero hindi naman, wala namang apelyido eh. Pambira, pagdating, na-meet ko siya. Tapos, yung mga kasamahan niya, minumura siya kasi sabi, pare, pumunta kayo rito, namumulot kami ng pera dito. Pagdating doon, hindi sila pinapasweldo. I mean, pinahama kami nito, walang yan to. See? Yung US, bira, narating na ni Stephen ng US. Ano, Brad? Kung ano yung nakikita mo sa TV, yun ba? UK. No? Yung iba, nakarating na sa Boracay. Palawan, sino nakarating na ng Palawan? Oh, pambihira yan. Dami nyo na narating. Buti pa kayo. So, naka-exclaim ka ba ng kagaya ng Queen of Sheba na yung narinig ko, nakita ko sa internet, wala pa sa kalahati ng actual. The half has never been told. Pagdating natin sa langit, mga kapatid, not even 0.001% can describe what we will see. Sabi nga, the sufferings of this present time is not worthy to be compared with the things that we will behold. Yung pagdurusa mo dito para sa Panginoon, ha? Yung pagdurusa mo, pagtitiis mo, yung pagpapagal mo para maka-soul win, para makapag-offering, ha? Huwag tayong manghinayang sa bawat ginagawa natin para sa Panginoon. Your labor is not in vain, the Lord. Because lahat ng suffering na yan is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Sabi mo, ang ganda-ganda pala talaga dito sa langit. Sayang, kulang yung paglilingkod ko. Kulang yung giving ko. Kulang yung worship service na na-attendan ko. Kulang yung pagbabasa ko ng Bible. Hanggang Genesis lang. Hindi ako makausad-usad. Sana binasa ko na, hindi na ako tumigil. Wala nang tulugan hanggang matapos ko yung Revelation. Yun po ang magiging exclamation point natin pagdating natin sa piling ng Ama. And it is a worthy desire. Kaya si Paul, sabi niya, I am an straight. Samba, Lord, guide mo.
Alam nyo, yung mga naunang gusto ng pumanaw, like si Jonah. Sabi niya, Panginoon, patayin mo na ako. Hindi suicide yon. Tandaan nyo, pag sinabi ng isang prophet, Lord, take me. Lord, kill me. That's not suicide. What is suicide? You take your life. You do not pray for God to take your life. Hindi suicidal yon. Sinasabi mo lang, Lord, mas maganda yata dyan ako eh. Diba? Eh yung suicide is forcing the death, and you by your hand will take your own life. So, minsan kino-compare yun eh. Eh bakit si Jonah? Eh bakit si Elijah? Oh. Si Judas nagpakamatay talaga. Pero si Jonah hindi, sabi niya, Lord, take my life. Si Elijah sabi, it is better for me to die. Depressed din siya. Pero he did not take his life. Sinabi niya lang, Panginoon. Kaya nakasagot pa ang Panginoon. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Meron akong something better. Diyan ka muna. Diba? Pag sinabi natin, depressed tayo, Lord, take my life. O, prayer yan ni Elijah, prayer ni Jonah. Siguro, pwede kayang prayer yun ng Kristiyano? No? Minsan, ganun eh. Yung pastor ko dati, sabi niya, Panginoon, kung di na ako makakapag-preach, kunin mo na ako. Kasi useless na ako sa mundong ito. My calling is to preach the gospel. And if baldado ako, stroke, at gulay, tapos pag tinatanong ako, kamusta ka na, pastor? Ganun na lang masasabi mo. Mas mabuti pa, kunin mo na ako, Panginoon. So, hindi suicide yun. That is a desire to be present with the Lord. Diba? Pero, of course, merong something ang Panginoon na sagot dyan. Because, pwede ka pang gamitin ng Panginoon kahit na nandun sa ganung state eh. Kung kaya kang gamitin ng Panginoon sa iyong buhay, kahit doon sa panahon na ikaw ay nakahiga, pwede pa rin. Pwede ka pa makaisip ng mga bagay na paglilingkuran mo ang Diyos. So, by grace lang talaga lahat eh. No? Makaisip ka ng something. Kaya, wag tayong, pigilin natin. Ito, kaya nga straight, betwixt, nasa kalagitnaan, nasa balag ng alanganin, nasa lugar na, take me, Lord. Pero paano sila? Paano yung mga anak ko? Paano yung church? Hindi dahil, ito, tingnan nyo sa lupa kasama kayo. Hindi yung gusto ko pang mabuhay kasi enjoy dito sa lupa. Hindi yun ang style ni Paul. Gusto ko pa dito sa lupa, pwede pa rin ako kasi pwede pa akong maglingkod sa iyo dito. At pwede pang meron akong mabigay na benefit sa mga kasama ko sa church. Hindi selfish. So kung yun ang dahilan, bakit gusto mo pa dito sa lupa, that's good. Hindi yung, Panginoon, yung mga binata, sabihin, mga binata at dalaga, Panginoon, wag muna akong kunin, wala pa ako asawa. Pag nagkaasawa na ako, pwede na. Teka muna, wala pa ako anak. Pag may anak na, pwede na. Teka muna, hindi pa kami mayaman. Patapusin mo muna yung anak ko. Kaya yung iba, sabi, when will you be faithful to the Lord? When will you be faithful to serve the Lord in every day of your life? Pag tapos na ako graduate na ako ng school. Pagka-graduate ng school, pagka ako'y may asawa na. Pagka ako'y may anak na. Pag ako'y mayaman na. Ibig sabihin,
Pag 70 ka na at uugod-ugod ka na, at naganap na lahat sa buhay mo, ayan, pwede na ako maglingkod sa Panginoon, Pastor. Kasi lahat ng hiniling ko, nakuha ko na. Hindi. Sabi, habang ikaw ay may lakas, paglingkuran mo ang Diyos. Yun ang dapat. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung verse na sinabi sa ba't iba tong outline na to? Dali. Yun. Punta tayo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6. 2 Corinthians chapter 5 verse 6 hanggang 9 babasahin natin. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor that, whether present or absent, we may be accepted of Him. Yun. Habang buhay, ano ang goal ni Paul? To be accepted. So habang buhay tayo, acceptable ba ang buhay natin? Buhay Kristiyano ba ang ginagawa natin? Buhay na in compliance with the Word of God? Or are we just living, alam niyo yung tinatawag na doing the motions? Napaka ano yun. Gaya-gaya ka lang kung ano yung nakikita mo sa church. Kumakanta sila, kanta ka din. Nag-amen sila, amen ka din. Nagbigay sila, bigay ka din. Merong mga ginagawa, gawa ka din, gaya-gaya ka lang. No? Wala kang sariling palo paano mo mapaglilingkuran ng Panginoon in your life. That is not acceptable. What is acceptable? That whether you present with the Lord or absent from the Lord, you labor. Nagpapagal ka. May sarili kang kusa at hindi yung hinahanap ka lagi. Minsan meron mga tao dito nung under construction yung ating building. No? Nandun lang sa nagse-cellphone. Yung iba naman humahawak lang ng pala. Humahawak lang na ganyan. No? Yung iba nanonood. Yung isa naguhukay talaga. Siya talaga nagtatrabaho. Yung iba nanonood, humahawak. Di ba? So ano tayo? Ano ang participation natin sa ating buhay Kristiyano? Nanonood lang ba tayo? Ano nangyayari sa church? Is that acceptable? Di ba? Kailangan meron tayong kusang palo. Kahit di ka na-assign, kapatid, huwag kang mag-intay ng assignment. May magagawa ka para sa Panginoon. Hindi ka na-assign, hindi ka napapansin. Sabihin na natin, meron pa rin. Pwede kang mag-soul win sa kapitbahay mo. Doon sa nagtitinda ng taho. Sa gabi, pag gabi na, sabi mo, gabi na, pastor, intayin mo yung nagtitinda ng balot. Bumili ka ng isa man lang bago mo i-soul win. Bili nga ng balot. Kilala mo ba si Kristo? Alam mo ba yung balot? Mahirap gawing illustration yun. Ano? Pero makakaisip kayo. No? Yung taho, yung kutsinta, yung pandesal. Everyday life. Pag-isipan mo, paano mo masosolwin yun? Hindi naman kailangan ma-win mo nga yung talagang, bahala ang Panginoon Pero nabahagian mo, nataniman mo ng seed. Di ba? So,
Hindi ka ina-accept, pero baka pwedeng mas marami ka pa nagawa kaysa sa pastor in the kingdom of God. Kung magsisipag lang tayo. No? So, hindi po ano yan eh. Hindi kailangan maging bida tayo dito. No? Hindi kailangan na kilala tayo ng lahat ng BCA. Kahit mag-isa ka lang in your own way. You pray for the pastor. That is already big deal in the kingdom of God. Siguro, kaya hindi ako natatapilok dahil sa'yo. Hindi ako natitisod. May nagpe-pray para sa akin. Hindi ako na-aksidente. Ang lalayo nung binabiyahe namin. Bataan. No accidents, mga kapatid. Praise God. Someone prayed for me. At inaantok ako minsan. Hindi ako inantok. Hindi ko sasabihin dahil sa kape. Somebody prayed for me. So, that is a big deal already. No? So, ito po, no? Kaya nga tayo ay laging panatag ang loob sa kaalaman na samantalang tayo ay nasa tahanan sa katawan, tayo ay wala pa sa harapan ng Panginoon. So, lagi tayong nasa presensya ng Diyos because He is omnipresent. Pero yung physical or spiritually, consciously, nasa harapan ka ng Panginoon, pagka namatay ka dito, yung consciousness mo, mawawala na dito sa lupa. Hindi ka na nandun sa langit, kung Christian ka, punta ka sa langit, tapos, titingnan mo pa kami dito. Ano ba ngayon? Linggo ngayon, alas 9. Tingnan ko nga yung BCA. Wala pa nakapark ko, alas 9 na. 4 pa lang yung tao sa loob. Bira naman. Yun, may dumating na. Mag-asawa, yun. Yung iba, kaya pala late, nanunundo. Ayun, praise God. Tingnan mo nga naman, Lord, no? Ayun pala. Hindi na kami panonoorin pag andun kayo. You will just behold the beauty of Christ. You will just never stop looking at Him. He is so wonderful. Yun na activity sa langit. No? Mas gusto mo nakaluhod sa harapan niya, naka-worship. Yun ang pinakamataas na joy na may experience mo. Yung mga joy mo dito, the joy of eating chocolate. Nag-enjoy ba kayo sa chocolate? Yung pinakamasarap. Yung the joy of ice cream. No? Yung the joy of going to a waterfalls. Tapos babagsak sa white beach. Ang bihira yan. No? Tapos nakasakay ka sa white horse. Tama na. Okay. So yun, ang saya-saya mo, no? Kasi pambihira yan. Alam nyo ba, kahapon, kayo, naramdaman ko yung pagiging blessed natin. Kahapon, mga kapatid, 14,000 ang nasa Batangas Port di makasakay. Gustong umuwi. Stranded. Wala tayong ganong experience. Isipin nyo naman yon, 3 araw ka hindi kakain na. Lalo na kung wala kang pera, dinala ka lang doon, tapos di ka na makauwi. Iniintay mo yung pwede kang sumakay sa barko, pauwi. Tapos pagdating mo sa bahay, lagpas na, tapos na yung Christmas. Tapos na, nakain na nila lahat. Napakasaklap. No? Pagdating mo na, sakbibi ng kalungkutan na abutin mo. Ikaw, tayo, malapit na ang ating year-end fellowship. At bahala si Brother Louie para pakainin tayo ng masarap na special.
Sipin mo yun. Hindi mo kailangan sumakay ng barko, eroplano, mag-e-enjoy ka. Oh. Tapos, kung napasobra ka sa lechon, sa langit ang punta mo. Okay, so sobrahan ha. Gusto pa namin kasama kayo dito. Okay. So, kita niya mga kapatid, no? Sabi, habang tayo ay nasa tahanan ng katawan, tayo ay wala pa sa harapan ng Panginoon. Ba't natin alam na doon tayo pupunta? Sabi, sapagkat nagsisilakad tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. Kahit di pa natin nakikita yung langit, alam natin meron tayong kainat nandun na maganda. Amen. At because of the grace of Christ and the work of Christ on the cross, sigurado tayo, doon tayo papunta. So what a very good assurance because of Christ. Tapos sabi rito, na ang sabi ko nga, tayo ay panatag at mas ibig pa nga natin na wala na sana tayo sa ating katawan. Gusto niyo ba yun? O, yung iba ayaw. Gusto niyo pa dito? Kasi ang lulusog niyo pa, no? Pag ikaw ay tuwing gigising ka, ay masakit ang katawan mo, sana wala na ako sa aking katawan. No, kagaya ni Sister Lourdes, masakit lagi likod. No? Pag aakyat yan doon sa van, ay, ako po. Pakabitan natin yung van ng Brad Louie. Yung lift. Especially for Sister Lourdes. Bumili kami ng giant print Bible, 75 pesos. Bigay mo kay Sister Lourdes yung isa. Ang lalaki ng letra nun. Para sa kanya yun. Siya naisip ko nung nakakita ko na ang lalaking letra ganyan. 3 verse lang yata yung isang page. Ang bira yan. Okay? So, kita nyo, ito ang sabi ni Paul. Bakit? Kasi sobrang hirap nung kanyang buhay na dinanas para sa Panginoon. Kaya sabi niya, tayo ay panatag, mas ibig pa nga natin na wala na sana tayo sa ating katawan. At makasama na ang Panginoon. Pag ikaw ay busy para sa Panginoon, yun ang gusto mo. Pag tatamad-tamad ka, at mas marami kang ginagawa activity para sa sarili mong kasiyahan, enjoy ka dito sa mundo, hindi mo mababanggit yan. Hindi mo nga mapagpe-pray yan eh. Sino sa inyo nag-pray na Lord, sana wala na ako sa aking katawan? Meron ba nagpe-pray ng gano'n? Lord, kunin mo na ako. Kasi po, nasabi ni Pastor kanina sa preaching, ang ganda daw pala dyan. Paki nga, Lord, pwede ba? Mamaya, kunin mo na ako. Wala siguro, no? Sasabihin pa rin natin, hindi pa rin tayo magpapaawat at hindi naman masama na sa lupa kasama kayo. Kaya nga nasa gitna si Paul eh. Hindi na masama yung magkakasama pa rin tayo. Pero ito, no, mga kapatid, habang magkakasama tayo ay magpagal. Upang nasa harap man ng Panginoon o wala pa sa harap ng Panginoon, ay katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Yun ang point. Huwag tayong tatamadin. Huwag tayong magbabagal-bagal. Mag-isip tayo ng advance. 2024, anong gagawin ko para sa Panginoon? Hindi yung gagawin mo lang para sa sarili mo. Para sa buhay mo. Parte na ng buhay natin ang church. At dahil sa paglilingkod natin dito sa ating church, inaasahan natin na ang Panginoon natutuwa, acceptable. Yung worship natin, acceptable. Yung awitan natin, acceptable. Yung pagbabasa natin ng Bible, Genesis pa lang hanggang ngayon,
acceptable at pakikinig ng sermon, pakikinig ng mensahe, at pagiging parte ng paglilingkod, no? Mga ministries dito ay acceptable. Gusto nyo pa ng mas padamihin? Kaya pa, pwede pa. Marami pa tayong magagawa, dadagdag. So, ito po, ang ating mensahe. Let us have a desire to depart and to be with Christ, which is far better. The Bible says, being with Christ, whether physically or consciously, is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. So, habang tayo nandito sa lupa, let us, in-illustrate ko na yung joy, ano? Joy. Jesus first, others next, you last. J-O-Y. Yung needs natin, personal, last. Unahin natin yung mga kapatiran. Yung church. Yung needs ng church, yung needs ng kapatiran. And then, the acceptability with Christ. Tayo po tumayo.